gubat ay ang Wago. Siyang pinakamatanda at pinakamaraming alam. Isang araw ay tumawag ang pulong ang Wago. Maraming mahalagang bayis lang pag-usap tungkol sa kanilang pook. Maraming suliranin o dapat malutas. Ang lahat ng hayop ay nagtitigilan sa pook na pagdarausan ng pulong. Nang sila ay masiyang nagbatian at nagkamustahan. Dahil pa nila ang noon lamang nagkita-kita. Alam pat na nagsimula na ang pulong ay napunan ni Wago na wala si Conejo. Nasaan si Conejo? Bakit wala siya rito? Ang kanyang tanong pagkatapos niyang tawagan ng lahat ng hayop. Hindi makasagot ang ibang hayop sapagkat hindi nila alam kung bakit wala si Conejo. Hindi maaari, kailangan ay narito ang lahat mahalaga ang pupulang na ito. Lumipat si Wago sa lugar na tirahan ni Conejo upang hanapin siya. Conejo! Conejo! Nasaan ka? Si Conejo ay nasa loob ng kanyang bahay nang sumandaling iyon. Naririnig niya ang pasigaw na tawag ni Wago. Hindi ako sasagot. Ayokong pumunta sa pulong. Kunwari ay hindi ko siya naririnig. Magtutulog-tulugan ako. Wika niya sa sarili. Conejo! Alam kong naririyan ka sa loob ng bahay mo. Halika na sa pulong. Sundin mo ako at hindi at pahabayan kong mga tenga. Hindi iyan titilahin ka sa paghaba hanggang hindi ka pumupunta sa pulong. Ang sabi ni Wago. Kalokohan! Ano ka pa narihan na para mapahaba nga ako mga tenga? Wala! Manloloko! Lokohan mong sarili. Hindi mo ko madadaya. Wika ni Conejo. Bigla niyang ipinikit ang mga mata upang matulog. Ngunit sabay sa pagpikit ng kanyang mga mata ay naroon siyang kakaibang naramdaman. Lumalaki nga ang kanyang mga tenga at humahaba pa. Biglang natakot si Conejo sa kanyang naramdaman. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Kaya tinawag niya si Wago upang sabihin na pupunta na siya sa pulong. Kaibigan, Wago, pupunta na ako sa pulong. Ang sigaw niya kay Wago. Bigla huminto ang paghaba at maglaki na mga tenga ni Conejo. Pumunta siya kaagad sa pook ng patarauso ng pulong. Nang makita siya ng kapwa hayop ay pinagtawanan siya. Hiyang-hiya siya sa kanyang mga kaibigan. Mahal na pinuno, naririto na po ako. Paliitin kong inumula ang aking mga tenga. Pakiusap ni Conejo. Hindi maaari. Kailangan na magtanda ka. Yan ang tarusa ko sa iyo sa hindi mo pagsunod sa aking utos. Galit na sagot ni Wago. Napatungo na lamang si Conejo. Nagsisisiya sa hindi pagsunod kay Wago. Kung alam lamang niya mangyayari, sumunod siya kaagad. Tahimik siyang napaliwa sa nangyari sa kanya. Bakit mahaba ang tenga ng Conejo?